Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na rin kaya makinig na maigi at unawaing mabuti. Alam mo ga na ang isang kapatid na babae o ang isang kapatid na lalaki ay pwedeng ikari ko para na sa ganun ay magkaroon ng permeso di soggiorno per motivi familiari. Sa vlog na rin ay aalamin natin kung sino ga ang pwedeng gumawa niyan at saka paano. Maigi na alam mo yan Raga para kung sakali na merong kapatid na undocumented na nandini sa Italia ay pwedeng magawa ng paraan na magkaroon ng permeso di soggiorno. Ang detalye Raga, dopo na sigla, partiamo! Kung first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng solid Raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw gay mag-aayos ng dokumento, gusto mo ga na mag-apply ng bonus o baka naman kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo. Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka na mas maayos din sa Italia. Ano lamang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa aking channel, hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss ng mga videos. At din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Bago tayo mag-start ay i-share ko muna sa iyo Raga kung ano-ano ga yung mga perks na makukuha mo kapag ka ikaw ay laging nakatutok at ikaw ay laging nanonood ng aking mga videos. Kagaya ni Raga, kahit nandoon siya sa Pilipinas ay nanonood siya ng aking mga vlogs. Kaya naman nagkaroon siya ng information at alam na niya yung kanyang gagawin, nagawa niya ng paraan, yung dati-rati ay hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. So, dahil nanood sila ng aking video ay nagkaroon na siya ng paraan para na sa ganoon yung kanyang ina ay makakuha na ng pension. Na kung saan yung kanyang ina ay nag-for good na sa Pilipinas. Ang sabi nga niya ay halos nawawalan na ng pag-asa na hindi makakakuha ng pension. Kaya siya nagpapatunay na totoo ang content ng vlog na are. Na kahit na nandoon na sa Pilipinas, as long as qualified ay maaari pa rin na makatanggap, makakuha ng pensyon. Kahit na nag-for good na doon sa Pilipinas at hindi na bumalik din sa Italia. Sunod naman ay aring si Raga. Ang napanood naman niya ay aring vlog na are regarding naman doon sa disoccupazione or doon sa NASP. Nalaman niya dahil sa napanood niya ang vlog na iyan, na siya pala ay entitled, na siya pala ay pwede na mag-apply at makatanggap ng NASP. Kahit na si IMS ay tinawagan din niya, tinanong niya at nagpatunay din na siya nga ay pwedeng mag-apply niyan. Kaya naman tayo ay natutuwa dahil natulungan natin si Raga pati na yung kanyang mga anak. Hari namang si Raga, unaware naman siya na yung Asenyo Unico ay pwede rin na matanggap pa kahit na yung anak ay lampas na ng 18 years old. Na-explain na natin yan noon pa na kung saan ay yung mga anak ay pwede pa rin makatanggap ng Asenyo Unico hanggang doon sa kanilang 21st birthday. Kaya nga lang ay dapat na mamimit pa rin yung mga conditions na nakaset. At yan ay na-explain na natin noon pa. Kaya ngayon ay aayusin na niya yung dumanda ng Asenyo Unico para doon sa anak niya na Majorene. Maigi at napanood niya ang vlog na are, nalaman niya ang info na yan, kaya madadagdagan ngayon yung kanyang natatanggap para sa Asenyo Unico. Very fulfilling din kapag ka nakakatanggap ako ng mga comments o kaya naman ay may nagme-message sa akin na ipinapaalam nila sa akin na yung aking mga vlogs ay nakakatulong sa kanila. Na may mga OFWs din sa Italia na natutulungan ng mga info na pinoprovide natin doon sa ating mga videos. Very proud din ako na maipakilala yung remittance app na TapTapSend dahil lang marami tayong mga kapwa na mga OFWs na natutulungan at saka napapadali, napapaaluan yung kanilang buhay, yung pagpapadala nila sa Pilipinas. Gaya ni Raga, mabilis siyang nakakapagpadala doon sa Pilipinas tapos ay libre pa. As in walang charges, walang sending fees na binabayaran. Meron pang nakukuha na additional na bonus na 20 euros kapag ka nagpadala na ginamit yung promo code na RagaChad doon sa kanilang first transfer. Another good news dahil nadagdagan pa yung bansa din sa European Union na kung saan ay pwede na rin at available na rin ang TapTapSend. Maging naman, pwede rin gumamit ng promo code na RagaChad at meron din silang matatanggap na 20 euros doon sa first transfer nila. Ari ang dahilan kung bakit kailangan na ikaw ay wag nang magpahuli at ikaw ay maging TapTapSend user na din. Ang sunod nating pag-usapan ngayon ay related sa vlog na are.
regarding doon sa lettera di invito na yan ay ginagawa para na sa ganun ay yung isang tao or isang mahal mo sa buhay ay maparating ng legal din sa Italia. Sabi nga ng message na rin ni Raga, sila ay nag-invite ng isang mahal sa buhay na nandoon sa Pilipinas at ngayon ay nakarating na nandini na sa Italia dahil nga nang nag-process sila ng invito. Ngayon ay papaano kung garne ang mangyari? Ayaw nang bumalik o kaya naman ay ayaw nang pabilikin yung nakarating din sa Italia na in-invite dahil napaibig nang mag-stay din sa Italia. Well, yan naman ay pwedeng ikariko yung dumating na yan din sa Italia, yung in-invite. Pero kailangan nating malinawan at tsertuhin natin kasi yan ay hindi applicable sa lahat. Ngayon ay alamin natin kung sino ga ang pwede na magkariko. Okay? Nung mga dumating dito sa Italia na in-invite galing doon sa Pilipinas. Kaya ngayon ay maigi na lilinawin natin kung sino ga ang pwede na gumawa niyan, ano yung mga requirements na dapat na ma-meet, at saka ano ang dapat na gagawin. Ang magiging basehan natin ay aring Artikulo 19 ng Dekreto Legislativo numero 286 noong 1998. Base din sa Comma 2, lettera C, hindi pinapayagan na ma-expel or paalisin sa Italia ang mga estranyeri na nakatira kasama ang kamag-anak na isang Italiano. Maaaring asawa yan or kamag-anak na hanggang second degree. Ibig sabihin, yung mga kamag-anak hanggang second degree ng isang Italian citizen ay hindi po pwede na i-deport o kaya naman na i-expel. Okay? Kapag sila ay nandini sa Italia dahil sila ay mayroong karapatan na mag-request sila ng permesso di soggiorno per motivi familiari. Pero meron pang isang kondisyon na dapat na ma-meet bukod doon sa pagiging kamag-anak hanggang second degree ng isang Italian citizen. Kailangan rin na sila ay magkasama. Kailangan na iisa yung kanilang tinitirahan din sa Italia. Ngayon ay linawin muna natin ano gang ibig sabihin noong hanggang second degree na kamag-anak. Ang kamag-anak na first degree ay yan yung mga anak at saka mga magulang. Samantalang ang second degree naman ay yung mga kapatid na lalaki o kaya naman ay kapatid na babae, maging yung lolo't lola at saka mga apo. Kaya ibig sabihin, yung isang kapatid na lalaki o isang kapatid na babae na nandini na sa Italia pero undocumented at nakatira kasama doon sa bahay ng kanyang kapatid na Italiano, ay mayroong karapatan na mag-request magkaroon ng permesso di soggiorno per motivi familiari. So malinaw din na kapag ang kapatid na nandini sa Italia ay hindi naman Italian citizen, hindi niya pwedeng ikariko yung kanyang kapatid na nandini sa Italia na undocumented. Ngayon ay klaruhin nating maigi dahil kailangan na malinaw kasi importante ang info na are para malaman natin kung ano ga talaga ang ibig sabihin noong magkasama sa iisang tirahan. Ang tawag diyan ay convivenza. Ibig sabihin ay nakatira yung kapatid doon sa bahay ng kanyang kapatid, magkasama sila doon sa bahay at saka dapat ay merong siyang maayos na pwesto doon. Hindi po pwede na siya ay natutulog laang doon sa isang sulok o kaya ay doon sa divano. Yan kasi ay parang reconjungimento familiare din ang treatment. Kailangan ay mayroong maayos na bahay at saka sapat yung sukat ng bahay. Ang proseso na gagawin ay kailangan na pupunta doon sa questura dahil doon magre-request ng permesso di soggiorno. Ang questura naman ay pupuntahan, bibisitahin ng ilang beses, kukontrolin yung bahay na tinitirhan para ma-verify na maigi doon kung doon ka nga nakatira at saka kung maayos ga yung bahay na tinitirhan. Just in case na hindi masatisfy yung requirement na convivenza dahil maaari na hindi pala doon nakatira o kaya naman ay maliit yung bahay, hindi maayos yung tirahan ng kapatid. So ibig sabihin yan ay madi-deny, maaari na ma-reject yung kanyang request para magkaroon ng permesso di soggiorno. Malinaw kasi na ang requirement ay hindi lang yung pagiging Italian ng kapatid, kundi pati na rin yung convivenza. Kaya pagka hindi na-meet yung convivenza, yung questura ay maaari na i-deny yung request para sa permesso di soggiorno. Kaya kapag nagkagayaan, purtropo, ang mangyayari ngayon doon sa kapatid na undocumented na inire-request ng permesso di soggiorno, maaari nang ma-expel ngayon. Maaari nang pabalikin doon sa kanyang country of origin. Ngayon kung sakali naman na okay naman yung application, Italiano yung kapatid, tapos maayos yung tirahan, ari naman yung mga documents na kailangan na ipipresent doon sa questura. Kailangan na magpo-provide ng mga dokumento na nagpapatunay na kayo ay magkamag-anak, na kayo ay magkapatid talaga. So magdadala ng birth certificate yung kapatid na undocumented.
Magdadala rin ng birth certificate yung kapatid naman na Italian citizen. Take note ha, ang mga documents na iyan ay kailangan na manggagaling doon sa bansa na pinanggalingan ng magkapatid. Yung country of origin ng magkapatid, dapat din na yan ay translated sa Italian at saka legalized. Isa pa na importante na document ay yung Dichiarazione di Mantenimento, na kung saan ay yung kapatid na Italian citizen ang magpo-provide niyan para pagpatunay na yung kanyang pagpapatira doon sa kanyang kapatid na walang dokumento ay kaya niya. May kakayahan siya na suportahan at saka patirahin din sa Italia. O Raga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na Ares. Salamat sa panonood mo at salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case, hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, sana mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, play mo yung all para na sa gayon wala kang mamimiss sa mga videos. At din sa aking Facebook page. Sana ay mag-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong sa akin kapag na-share mo sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!